Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, iusap kong pabuti ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao, makaalam ng katotohanan, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ng sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong yung mga lalaki sa lahat ng dapoy, manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Noong unang taon ko sa kolehiyo, may lumapit sa akin na taga-Campus Crusade for Christ at ibinabahagi ang 4 spiritual truths. Ang una ay, God loves you and has a wonderful plan for your life. Pangalawa, because of sin, we are separated from God. Pangatlo, Jesus is the only mediator between God and man. At pang-apat, accept Jesus as Lord and Savior in order to experience God's love. Noong panahon na iyon, tinalikuran ko ang inang simbahan at ayaw kong pasakop sa kahit na anong relihiyon. Kaya ang sagot ko sa taga-Campus Crusade ay, ang Diyos at ako ay wala namang alitan, kaya hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Para bang sinabi niya, Christ is the answer, at ang sagot ko naman ay, I don't see a problem. Kaya lang, sa loob-loob ko, alam ko na ako ay makasalanan at kailangan ko nga ng tagapagligtas. Inabot ng marami pang taon bago ko hinarap ang katotohanan ito. Tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at nagbalik loob sa simbahang Katolik. Ngayon, nararanasan ko na ang biyaya at awa ng Diyos sa aking buhay. Manalangin tayo. O Diyos, salamat sa iyong walang hanggang habag at pagmamahal sa aming iyong mga nilalang, lalo na at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, si Hesus Kristo, para maging Panginoon at tagapagligtas namin. Inaabangan namin na puno ng pag-asa ang kaganapan ng iyong plano para sa amin, sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.